Hello, good morning! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ang aking ibabahagi sa inyo ngayon ay isang tax guide para sa mga mixed income earners, those taxpayers who are employed with business. Itong ating taxpayer ay may online shop sa Shopee. Bago tayo mag-file and pay ng quarterly percentage tax and quarterly income tax, mag-compute muna tayo kung saan tayo makakamenos ng babayarang taxes. Sa ating bansa, ang sinusunod nating batas sa pagbubuwis ay itong National Internal Revenue Code of 1997. So may mga amendments na siya dahil sa RA 10963 or Train Law, RA 11534 ng Create Law. Yan yung mga mahalagang law na natatandaan ko na masyadong nag-a-affect sa ating mga taxpayers, no? Then itong RA 11976 na na-approve lang siya ngayong 2024. Na-post siya noong 2024. Kaya ngayon, yan yung ating mga sinusunod na mga policy sa pagtatax. So, sa ating tax code, meron tayong business tax at saka income tax. Hindi po ito double taxation kasi itong business tax ay para lang sa may mga businesses. Yung income tax covered ang may compensation and business. At saka marami pa tayong other taxes. Pero hindi naman na sila related sa atin ngayon. Ito lang yung mahalaga sa atin, ang business tax. Meron tayong 3% and other percentage taxes. Makikita natin yan sa ating BIR Form 2551Q Quarterly Percentage Tax sa second page. Page 2. Yan sa Table 1, Alphanumeric Tax Code. Meron tayong iba-ibang classification. Person exempt from VAT, tayo yon 3%. Etong lagi ko ling vinavlog, ang domestic carriers, mga TNVS, Land Transport Services, 3% din. So, meron pang iba, international carriers, itong franchise on gas and water is 2%. Ang overseas dispatch message or conversation originating from the Philippines, 10%. Cockpits, 18%. Tax on amusement places, 18%. Boxing exhibition, 10%. Professional basketball games, 15%. High ally and racetracks, 30%. Meron pa sa tax on banks and other financial intermediaries performing quasi-banking functions. Merong 5%, 1%, 0%, 7%. Sa other non-bank financial intermediaries not performing quasi-functions, meron ding 5%, 1%, 5%, 2%. So, agent of foreign insurance companies, insurance agents, 4%. Owners of property obtaining insurance directly with foreign insurance companies, 5%. Based on gross sales ito. Kaya nandyan siya sa second page. Ang taxable amount is based on gross sales. Then tax rate, tax due. Marami kayang nagtatanong sa akin, saan daw ibabawas yung kanilang mga expenses? Dito ba sa gross sales ibabawas yung expenses? Kapag pong fina-file natin ay quarterly percentage tax, gross sales only. Gross sales. Ang gross sales kapag nagbebenta ng produkto ay presyo ng product. Unit price times quantity is equal to amount. So, total siya ng mga merchandise na nabili. Yun yung gross. Kapag din sa service, yung value ng service, halimbawa sa akin, yung filing service fee ko ay 500 pesos for quarterly percentage tax.
2551Q. So, ang gross sales ko ay 500 pesos. Yun po yun. Hindi po binabawas ang expenses. Ang expenses ay binabawas doon sa income tax kapag ang gamit mong tax rate ay itemized deduction. Sana maliwanag. So, balik tayo dito sa aking business tax, 3% and other percentage taxes na nabasa na natin doon sa likod ng 2551Q. So, kapag nag-exceed na sa 3 million pesos ang gross sales, dapat mag-register na as VAT, Value Added Tax, 12%. Meron pong mga businesses na exempt from VAT. Merong 0% tax exempt at meron talagang sa kanilang certificate of registration ay walang naka-indicate na percentage tax and VAT, katulad ng mga agricultural products. Yung magbebenta ng bigas. Meron akong naging client dito, kanyang binebenta ay dahon. Mga dahon. Hindi na pinaprocess, pero dahon pa rin siya na niya binibenta. So, free siya. Exempted siya sa business tax. Mga agricultural products. Marine products. Yun. Sa income tax naman, sa ating train law, meron tayong graduated rates. Graduated rates. Merong itemized deduction as method of deduction. At saka yung optional standard deduction. Meron akong mga videos nito, optional standard deduction. At yung mga ibang taxpayer, mga self-employed individuals, basta hindi lalagpas sa 3 million pesos ay pwedeng mag-avail ng 8% income tax rate. Imbes na magbayad ng business tax at income tax, magbabayad na lang ng 8% income tax rate. Ang haba lang ng aking explanation. Dito tayo sa mixed income earner na taxpayer natin. So, ang kanyang gross compensation ay 295,633. Meron siyang non-taxable income. So, ibawas yan. So, ang taxable income niya ay 246,152. Ito based sa 2023 na records. So, below siya sa exemption na 250,000. So, exempted po ang ating taxpayer. If ever ang taxpayer ay mas mataas sa 250,000 ang compensation income, susundin po natin ang graduated income tax rates. Hindi naka-ready ang aking tax rate. So, ito tayo. From starting paumanhin daw. Nakikita naman. So, starting January 1, 2023 onwards, ito pong sinusunod nating graduated income tax rate. For compensation, 250,000 and below, 0%. In excess of 250,000 to 400,000, na-compute ko na yan, 400 minus 250 is 150,000. So, 15%. 15% ng 150,000 is 22,500. So, habang pataas na pataas ang sahod, tumataas din po yung tax rate. Kaya ang tawag dyan ay graduated income tax rate. Ito din yung tax rate na ginagamit kapag optional standard deduction ang piniling deduction. So, sa income tax, graduated income tax rate,
method of deduction, itemized deduction, or optional standard deduction. Then, 8%. So, maliit lang naman ang ating compensation income. Kaya, sabi ko, try natin mag 8%. O kaya, dahil palasak ba ngayon? Maraming nag-a-avail nitong BMBE at may mga tutorial videos na rin ako tungkol sa BMBE, Barangay Micro Business Enterprise. Meron na akong tutorial videos mula sa application ng BMBE, sa pag-apply sa BIR, pag-apply ng exemption, then sa paggawa ng income statement, at pag-file ng 1701 annual income tax return exempt. So, dito tayo, kapag nag-avail ka ng business income tax, ng Barangay Micro Business Enterprise, merong income tax holiday na 2 years. Ibig sabihin, exempted sa income tax. Ang babayaran ng isang BMBE registered taxpayer ay 3% lamang na business tax. 3% on gross sales. So, dito sa ating example, ang gross sales ng taxpayer from January to March 2024 ay 98,241. Ang percentage tax, ang prevailing tax rate natin ay 3% sa mga non-VAT taxpayers. So, ang tax due niya is 2,947 and 23 centavos. Wala nang iisipan pang bayarin ang isang BMBE taxpayer na income tax. Kahit lumagpas pa yan ng 3 million pesos ang kanyang gross sales, pwede pa rin pong i-avail ang BMBE incentives, tax incentives. Dito tayo sa 8% income tax rate. So, ang gross sales is the same, 98,241. Income tax rate natin ay 8%. So, instead na magbayad ng business tax at income tax, iisa na lang. 8% income tax na lang based on gross sales. So, 8% ng 98,241 is 7,859. Tingnan natin yung difference kapag nag-avail tayo ng BMBE versus 8% income tax rate. So, may difference na 4,912. Pag minultiply mo yan ng 4 quarters, bakit hindi siya nag-compute? Times 4. 19,000 din yan na masasave kapag nag-avail ng BMBE ang ating taxpayer. So, malamang kitang-kita naman ang difference. Ang dapat na i-avail ng ating taxpayer ay BMBE, Barangay Micro Business Enterprise. Susunod na po ang ating filing ng 2551Q ng taxpayer. Okay? Patuloy niyo po akong samahan. Bye for now.